Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at sa gabing ito, mag-greetings po muna tayo, no? Para sa lahat ng mga, pag may pumasok po na nakakapagduda at ikaw ay isa sa mga naging co-host dito, i-search nyo lang doon sa ano nyo, sa list ng participants, yung pinagdududahan ninyo. Kung sakali maglabas ng ano ng hindi kaaya-ayang video, automatic i-click yung three dots then remove. No? May pumasok, i-type nyo lang doon sa ano nyo, sa participants, di ba? Meron kayong participants dyan, i-click participants, lalabas yung mga lahat ng pangalan. Co-host kayo. So, sabihin, pag yung pinagdudahan yung pumasok na first time pa na nasa loob ng Zoom, tila nakakapagduda siya, i-type nyo lang yung pangalan niya at mangunguna siya sa listahan ninyo sa participants. Pag naglabas siya, nag-open ng video yun, tapos ganun mga pinapakita niya, automatic yung i-click yung three dots, then remove. Oh, pag may pumasok, yun ang anuhin natin. Okay, pero bago mo na yan, di mo na ibigay sa ating kasamahan para sa kanilang mga greetings sa gabing ito, no? Tingnan natin yung ating, wait lang ha, ating participants, sino mga nandito? Brother Aljan, nandyan ba? Wala si Brother Aljan. Okay, dito naman tayo ngayon kay Brother Romel. Wala rin si Brother Romel, saka wala rin si Brother Romer. How about Brother Wendell? Wala rin si Brother Wendell. And then Brother Junre. Ayun, Brother Junre from South Korea. Good evening. Yes, yes, good evening Brother Jando at sa lahat ng mga kapuntos. May topic ngayon, bro. Kasi wala rin topic. So, may naisip lang ako kasi may napanood kasi akong video ngayon lang. Maigi, at least. At least, no. Sinabihan ako ni Kaborno kaso wala rin ako na-prepare eh. Medyo busy kami sa trabaho kasi. Pero, yan, good evening po sa ating lahat mga mahal na kapatid. Welcome po ulit sa ating pong daily live streaming dito po sa Punto por Punto para mapag-aralan ang salita ng Diyos at ang katuruan ng simbahan. Shoutout po sa lahat. Siyempre, dito din po sa ating may bahay. Shoutout lang po natin ng mga nagpapa-shoutout. Si Sister Mary Jane Soberi ang nangunguna. No, watching from Fairview, Quezon. At si Sister Emily Suarez. Brother Jujetra Bena. Pinagpalang gabi po. Brother John Ray from Cainta Rizal. At si Sister Susan Kubakob. And Gero TV. Kay Sister Febe Dulay. Sister Yamontejo. Sister Berna Ibarsabal. At kay Eco Alpha. Brother Mark De La Paz. At kay Brother Manuel Ian Quezon. Quintana. Manuel Ian Quintana. Watching from Kalilangan, Bukidnon. Kay Sister Malbas. Kay Sister Mila Santos. Mapagpalang gabi po, Brother John Ray, at sa lahat ng PPP viewers, happy watching sa lahat. Sister Rachel, Sister Lucila Atibula, and kay Upper Boy Mix TV. Good evening, kapatid. Sister Mikaela Rafaela DC watching from Dubai. Brother Edgar A. Calip watching from Santiago City, Isabela. Rice Kite 2366 mula dito sa San Diego, California, USA. At kay Sister Eda Aspera. Yes, mas lalong lumalakas ang PPP. Good evening po sa lahat and Brother John Ray. Amen, Sister Eda. At kay Brother Wilfredo Necesario. And Sister Jocelyn Remedio watching from Maitom, Sarangani Province. God bless to all. And then kay Brother Edie Galapon watching from Alfonso Lista, Ifugao. Kay kapatid na Lubos Sano, Sister Sita Aldave. Kay Sister Noemi Nakario watching from Nassau, Nasao,
Bahamas na taga Cebu City. Nassau, Bahamas. Nasa Amerika siya pero taga Cebu City siya. Yan, watching from Nassau, Bahamas na taga Cebu City. And kay Sister Feby Dulay. Kay kapatid na Eleanor Hizola. Mark De La Paz. Ask ko lang po paano mag-deliverance. Mamaya kapatid. Sister Isabella Loreto is watching with you with heart. Wow, salamat sister. At kay Brother Romel A. Palma na late nang pumasok. Sabi niya, God bless you and Mama Mary loves you. Kay Brother J. Villafuerte Channel and Santo Benedicto Dadinks, good evening. Kay kapatid na Rain Mercurio. And shout out kay Santo Benedicto watching from Dumaguete City. Washington? Dumaguete City. And kay kapatid na baby. Yan. Sa pinagpalang gabi sa ating lahat. God bless all and abangan nyo ulit si Rogelio at si Nodge. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Jun Ray, sa atin na maibigay naman ngayon kay Brother, wait lang ha, Romel, sino ito ba ting Romel Palma ba yun? Tingnan natin ha. Okay, Brother Romel Palma from Iloilo. Brother Romel Palma, good evening sa iyo. Right, ayan. Good evening din dyan, Brother Jando Alabado ng Bohol. At good evening din po sa lahat ng mga kaabag, mga kapuntos, sa lahat po na nandito sa Zoom na nakantabay, nakasubaybay na po. Again po mga kapatid, no? Ngayong gabi ito ay sana po ay mapuno tayo ng kaalaman. No? At kung meron tayong mga katanungan, wag po kayong magdalawang isip na pumasok sa Zoom at magtanong upang mabigyan po ng kalinawan ang ating pong mga kalituhan sa pananampalataya. God bless us all. Back to you, Brother Jan. Brother Romel. Bro, sa Sabado bro, mga alas 7 bago magpunta, pwede mo akong tulungan bro doon sa membership? Sige, walang problema. Sa Saturday bro, kung hindi nakakaabala sa'yo. Ay, walang problema. Basta Sabado naman yan, wala namang pasok. Patulong ako kasi hanggang ngayon hindi ko talaga magawa eh. Hindi ko alam kung paano gagawin. Nalilito sige. ako. Sige. Salamat bro, salamat. Sige. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang greetings and then sa kanyang gospel reflection. Brother Angel Santos ng Japan, good evening. Amen. Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan masulok kayo ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Para po ito sa ating kaligtasan. Ano po, paalala ng ating Panginoon Kristo. Ang magandang opening ito no? sa programa. No? Yung mismong ebanghelyo niya, no? Galing sa bibig ni Jesus. No? Ang sabi niya, Juan 12:48, ang sabi niya sa uling araw, ang salita ko ang hahatol sa inyo. So, ang ating cardinal-elect, si Bishop Ambo, actually sinabi niya yon. Sabi niya sa mga kaparian din na sana kapag nag-ano sila, focus on the Word of God. No, na hindi daw masyadong yung sobrang haba ng pagpapaliwanag, focus on the Word of God dahil that's people needs right now, sabi. Uhaw na uhaw daw sa salita ng Diyos yung mga tao. Tama, no? Dahil ang mga nagsisimba, hindi masyadong nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya kapag nabasahan sila ng talata, ayun na, lumipat na. No? Kasi totoo ang mga tao uhaw na uhaw. So dito, binibigay po natin lahat yan. Sa umpisa pa lang, no? Salita ng Diyos na. Araw-araw nandito. Kaya yung iba, sabik na sabik, hindi kulang sa kanila yung misa, pupunta tuloy sa iba. No? Pero anyway, ma-share niyo po ito, no? Para sabihin mo sa kanila, hindi sa kanila, hindi po sa kanila dapat makinig. Meron ng Bible study dito araw-araw, gabi-gabi. Sa punto por punto. No? Paalala lang po 'yon. At ang isa salita niya nahahatol sa atin, sabi ng simbahan at sabi ng mga apostoles, no? Ang purpose ng buhay natin, 1721 ng Catechism, no? Is to know, to love, and to serve God. Ito po yung ngayon sa Ebanghelyo, to serve God. No? Sa mga hindi pa naglilingkod sa Diyos ngayon, ako, medyo mag-isip-isip na po tayo, no? Sana mag-serve na tayo kay Lord sa anumang paraan na pwede tayong mag-serve.
Ay po, dumako na po tayo agad, no? Sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Miyerkules, walang iba kundi ay ayon po kay San Marcos chapter 1 verse 29 to 38, no? Pagnilayan po natin, no? Makinig ang may pandinig. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan to ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mainaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman ako sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan, no? So, pati pag nilay lamang po, no, na nung last Sunday po, no, na nag-serve ako sa sacristan dito sa Kainan Kyokay or sa Kainan Church, no. Nakita ko po yung mismong naka-assign sa responsible psalm, no. Isang matanda siyang Haponesa, no, talagang dito kasi kantada yon, parang kinakanta niya, no, yung Salmo Responsorial. So nandun ako mismo at nakikita ko yung ano niya, alam niyo po, kuba na yon, no? Tapos nanginginig yung kamay habang nagbabasa o kinakanta pa niya, no? And ito pong matandang babaeng ito, maliban da sa kuba na matanda na nanginginig ng kamay, lagi ko po siya, kapag hindi siya naka-assign doon, lagi ko siya nakikita sa reception, no? Doon sa nagbibigay ng mga ano doon, no? Ng mga misalet, no? Tapos lagi din siya po sa opisina, no? No? So, kahera pa siya sa simbahan. Pagkatapos ng misa, ang nakakatuwa sa kanya, hindi siya aalis. Alam niyo po, kahit na-amaze ako sa taong to, sa lolang ito, sa sister. Hindi siya aalis, talagang isa po siya sa mga nagliligpit pa doon. Ha? Hiruin mo. At ano na siya, mahirap na, medyo mabagal na maglakad si Lola. At kapag nag-aano na ako, no, inaano ko yung cross na, no, papunta sa labas, siya magbubukas ng pinto, no, para kasi dire-diretso yung lahat ng mga altar servers, pare at mga ano, no, yung mga commentators. So, makikita mo gaano kasipag siya. Parang sabi kong gano'n, tingnan mo yung matanda. Matanda na kuba na may sakit na, pero willing siyang maglingkod sa Diyos. Parang nakakahiya yata sa mga nakikinig po ngayon, ha? Ang lalakas natin, hanggang ngayon wala tayong ginagawa para sa Diyos. Amen? Siya, tingnan mo, kahit ganun siya, may ginagawa siya para sa Diyos. Yun ang pagpapakita ng pagmamahal. Meron din naman isang matanda nun sa isang simbahan namin. Once a month, pupunta kami ron para sa confession. Sabi sa matanda na nagigitara, siguro 5 years ago, nakita ko na dun yun nung nandito ako, no? Hanggang sa ngayon, nakikita ko pa rin siya. Napaka ano niya, may matanda na nagigitara. Sabi ko sa kanya, kuya, sabi ko, no? Natutuwa ako sa iyo, no? Hanggang ngayon, dire-diretso pa rin. Ano sabi niya? Oh, siyempre, di ba? Bigay ni Lord to. Ibabalik ko din sa kanya. Di ba?
Napakagandang pakinggan nun na kung ano man pinagkaloob ng talent sa kanya, binibigay niya kay Lord. Ilan kayang may ganun sa atin na may talent ayaw bigay kay Lord? Ngayon, dito sa Ebanghelyo ganun din. Ito anong ginawa naman ng binigyan ng lakas mismo biyenan ni Apostol Pedro, no? Pinagaling sa lagnat niya. Lagnat lang yun, hindi pa cancer, hindi pa malalala. Pero after nung pinagaling siya, ano sabi niya rito? Noon inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Naglingkod. No? In other words, alam nila yung obligasyon nila na pagkatapos mong makaranas ng kagalingan sa karamdaman mo, pagkatapos mong may natutunan ka rito na kinabang ka sa salita ng Diyos, ibalik mo rin ito sa iba. Ibalik mo rin to sa Diyos. As matindi rito, no? Mas mahihiya tayo kapag hindi pa tayo naglilingkod ngayon, ang Diyos mismo, bumaba siya rito sa lupa. Hindi siya nagpahinga. Hindi siya hindi walang nagmamasahe sa kanya. Amen. Walang nagmamasahe maraming babae, wala siyang helicopter, wala siyang eroplano, wala siyang ganun. Di ba? Wala siyang maraming babae sa likod. At yung iba napakaraming business, mga pastor ngayon. Ang Diyos bumaba sa lupa, anong ginawa niya? Naglingkod pa rin siya sa mga tao. Parang nakakaya yata, no? Tayo ngayon, ang lakas-lakas natin, ang dami nating oras sa mga walang kwentang bagay, pero wala tayong oras sa Diyos. Ang Diyos bumaba. Ang sabi niya rito bandang huli, sabi niya, kailangan pumunta rin ako doon para naman sila'y pagalingin. So tuloy-tuloy po ang paglilingkod ng ating Panginoon Kristo na Diyos na totoo. Diyos na yon naglilingkod. Grabe, no? Nakakahiya naman yata na kapag tayo napakalakas natin, napakaraming oras, ayaw mo pa rin maglingkod at magbigay ng oras sa Kanya. Ngayon, tatanungin natin yung ating sarili, no? Paano ba kaya maglingkod? Binibigyan tayo ng dito, ng sa Aklat ng Roma, kung maalala nyo, no? Sa Aklat ng Roma, paano ba maglingkod, Brad? Baka yung iba tinatanong, wala akong talent, wala akong ganito, wala akong ganun, hindi ko kaya mag-preach. Ano ba yung pwede natin gawin? So sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, yung pinagkaloob ng talent sa iyo ng Diyos. Sabi rito sa 12, Roma 12, no? Basahin natin yung 6:6. Sabi rito, magkakaroon tayo ng idea. Sabi rito, yamang mayroon tayong mga kaloob. Sabi rito, na magkakaiba ayon sa gaganda loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung magpapahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin, ipahayag natin. Halimbawa, ikaw kadal dito, CFD ka, gusto mo mag-preach, gusto mo lector, commentator, isa po yun, no? Sabi dito, kung maglingkod tayo. Maglingkod tayo rin dito sa mga may hirap, charity work, sa mga ganyan ginagawa po, mga madre, charity works. Magturo, ang tumanggap ng kaloob ay magturo, no? Mangaral, ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, ngayon, ito na po, no? Sa mga, baka sobrang walang time, ano pwede nating ibigay sa Diyos? Mag-abuloy. O baka na mag-aabuloy ka pa, 100,000 ang kita natin, 50,000, mag-aabuloy ka mag-aabuloy ka sa simbahan, 5 piso, 10 piso. Mukhang nakakayanan naman sa Diyos 'yon, no? So, ayun, mag-abuloy, sabi rito po, ang daming paraan no? Mag-abuloy ng buong may kakayahan. Kung mamuno ng buong sikap. So, kung ikaw ay alam mo na pwede ka maging leader sa isang organization, Catholic community, mag-leader ka. In other words, nandun pa rin paglilingkod, magmula pinuno hanggang sa mga manggagawa lang na ordinaryo. Sabi nga dati, yung isang kikilala ko walang talent, no? May edad na, no? Si Sakeo, anong ginawa niya? Mahiyain siya, walang pera, walang talent. Anong ginawa po niya? Naglingkod sa simbahan. Paano naglingkod? Nagwawalis halos araw-araw sa templo at dun sa namin sa simbahan. See? Doon sa pinag-aanuan namin ng charismatic, lagi siya doon. Pagwawalis.
So in other words, wag mo sasabihin sa sarili mo na walang-wala ka na hindi ka makapaglingkod. So kung gusto mo maglingkod, maraming paraan. Sabi nga, yung kilala ko, anong ginawa yung paraan? Naglilinis ngayon. Mga Hapon po dito, ganun. Naglilinis sila sa simbahan. See? Nag-aayos ng mga halaman pagkatapos ng mass. And that's exactly yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Kapatid, maglingkod ka na kung di ka pa naglilingkod. Dahil Old Testament hanggang New Testament, alam niyo po ba, yung mga lingkod ng Diyos, sa Malakia 3:16-18, sabi doon, nakatala na yung pangalan nila sa langit. At sabi sa 18, iba ang naglilingkod sa di naglilingkod. So we're talking about serving the Lord. And at panghuli sa New Testament, ang sabi ni Jesus sa Lucas mismo, no? Sa Lucas chapter 10, nung yung mga lingkod niya, 72 disciples, nagpalayas ng demonyo, di ba? Inutusan niya, pagbalik, nagampanan nila ang paglilingkod. Anong sabi ni Jesus? Napakaganda sinabi ni Jesus. Dito sa 19, sabi niya rito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tumapak ng mga ahas, mga alakdan, yumurak ng kapangyarihan ng kaaway, walang makakapinsala sa iyo. Gayon pa man, sabi rito, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyong masasamang espiritu, ito na, no, yung mga lingkod niya, kundi dahil sa nakatala na sa langit ang pangalan ninyo. Yung mga lingkod, nakatala sa langit ang pangalan. Wow! No? Nakatala na sa langit yung mga lingkod niya. So kung di pa tayo naglilingkod ngayon, ano pa ginagawa mo sa buhay mo? Baka madatnan ka ng kamatayan, hindi ka naglingkod kapatid, huli na. So mga brothers and sisters, our purpose here on earth, Catechism 1721, hindi pura magpakayaman, magtrabaho at bumili ng kung ano-ano. Baka masunog lang yan ng wildfire. Di po ba? Anong sabi? Maglingkod. Pagpapaalala po sa atin sa mga hindi pa naglilingkod, marami tayong paraan, ayon kay Apostol Pablo. Ano man ang pinagkaloob sa iyo, maglingkod ka na kapatid. Si Jesus sa bibig niya, sabi niya, hindi lang dahil kayo lingkod, dahil magalak kayo. Sabi ni Jesus, magalak. Bakit? Nakatala na ang pangalan ninyo sa langit. So sa mga hindi naglilingkod ngayon, mga kapatid, please, mag-isip na kayo, ano ba ang pwedeng gawin nyo sa simbahan at sa mga tao para makapaglingkod at para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Alam po, naway gabayin tayo ng banal na espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless sa yung topic ngayong gabi. So, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. No, actually, itong topic kong ito, hindi ko talaga to pinagplanuhan. Sabi kasi ni Kabornok, walang topic muna ngayon, tanungan na lang muna. Pero habang ako nag-i-scroll doon sa sa aking Facebook, may dumaan sa aking video. At gusto ko munang i-share to sa inyo bago natin ipaliwanag. Ito ay video ng isang pastor, Bisaya po ito. Pero ate po itatagalog para maintindihan po. Narito ano sabi niya rito? Wait lang atin simulan. Ato na sabding tagag pagtagad kining usa ka post sa CFD nga sobra gid ni siya nakatamay sa mga pastor. Yan. So ibig sabihin, merong post ang CFD na hindi niya nagustuhan dahil para daw nilalait ang mga pastor. Yun ang kanyang sinabi dito. Tuloy natin. Ingon pa niya, kung wala kuno ang mga pari, magunsa na lang kuno ang katawan sa Dios. Ang sabi doon ng natulang CFD, kung wala daw mga pare, ano daw mangyayari sa bayan ng Diyos? Sure ka? Sure ba daw yung CFD? Onya, kung pastor-pastor man lang kuno may pakunugwa. Sabi doon ng CFD, kung pastor-pastoran lang, mabuti pa na lang na wala. Kani, sabtani mayo ha. Ang pangutana nako mao ni. Sabi niya, ito ha, unawaan niyo mabuti ito ha. Ang tanong ko ay ito.
Sure bagid ka nga kanang giwalian sa imong pare katawhan na sa Dios? Oh. Sigurado ka ba na yung pinangangaralan ng inyong pare ay bayan ng Diyos? Di ba? Ikaduha, Ikalawa, yes, yung jacket. Ikalawa, kung katawhan na sa Dios, nganong wala man na nakasiguro or kamo isip mga CFD, nganong wala mo nakasiguro og langit? yan. Sabi niya, pangalawa, kung yan ay bayan ng Diyos, bakit hindi nyo masigurado ang langit, ang pagpunta sa langit? At duda ko, born again to basta ganyan ng pananalita, born again to. Nganong wala mo nakasiguro sa kaluwasan? Ba't hindi kayo nakakasiguro sa inyong kaligtasan? Katawhan man kamo sa Dios, Bayan naman pala kayo ng Diyos. or kanang inyong pare sinugo man kana sa Dios. O yung inyong pare ay sugo ng Diyos. Di ba? Kay sultian ta ka, tungod sa winalihan sa mga pare, adunay daghang mga tao nga matug impyerno. Nga naman, At sinasabi niya na dahil doon sa pangangaral ng mga pare, marami daw mapupunta sa apoy ng impyerno. kay wala nagsulti og tinuod. Dahil ang reason daw niya ay hindi daw ito nagsasabi ng totoo. Di ba? Kinsa man day ang gitugahan sa Dios nga mosulti alang sa mga katawhan sa Ginoo aron nga malig-on ang mga anak sa Dios. Yan. So sabi niya, sino ba ang inatasan ng Panginoon upang mangaral para tumibay ang bayan ng Diyos? Di ba? Balik-balik na siya nga bersikulo. At 'di ba? Ito ay paulit-ulit lang na bersikulo. Pero unsaon taman, di man gyud gyapon mo kasabot kaya wala mo ibalang espiritu. Pero sabi niya, pero paano kasi yan? Kahit na ulit-ulitin pa tong talatang ito, hindi nyo pa rin maintindihan kasi wala kayong enlightenment ng Holy Spirit. Ingon pa sa Episo 4:11, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Sunod, nganong gihatag ang pastor, nganong gihatag ang apostoles, nganong gihatag ang teachers, nganong gihatag ang evangelists, para unsa man? Tigno ta, walay labot ang pare. Yan. So sabi niya, ito na natin re-rebatin ngayon. Bakit na binigay ang pastor, ang propeta, ang ebanghelista, at take note, hindi kasama pare. Sabi niya. Okay. So ito yung kadalasang ginagamit ng mga protestante sa ating mga katoliko, lalo na kapag gusto nilang ipakita na yung ating mga pare ay walang karapatang magturo. Bueno, paano natin ito ipapaliwanag kung sakali gamitin nila? O sige, much better nating basahin yung naturang talata para maunawaan. Tingnan nyo ha. At take note nyo to ha, kung paano ko ipapaliwanag to ha. Dahil sa panitong paraan, pag ginamit na sa inyo, hindi na sila uubra. Okay? Pansinin ninyo. Atin mo nang gamitin yung magandang balita Biblia para kung sakali anumang kanilang version na gamitin, alam nyo kung paano ito labanan. Okay? Sabi sa magandang balita Biblia, ganito ang mababasa. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Yan. How about sa Bibliang ang salita ng Diyos? Paano ba ito binanggit? Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, ang iba naman ay pastor at guro. Sa ang dating Biblia, ang pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ayun. Para hindi tayo maloko ng mga bulaang tagapagturo na ito, gaya nitong si Rani Doyon, na siyang nangangaral doon, ating basahin ito at simulan sa 1. Yan. Mas maganda kasi simulan sa 1 eh. Ito sabi, no? Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Dito may kausap si Apostol Pablo. Kausap niya mga taga-Efeso.
Kailan to nangyari? Sa first century ito. Okay? Ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapang nagbubuklod sa inyo. Maiisang katawan at Espiritu. Kung paano may isang pag-asa na para doon, kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob. Yan. So, pinag-uusapan dito, ang Panginoon may mga nilikha. Yan. At doon sa kanyang mga nilikha, may binigyan siya ng mga kaloob. Upang maging mga apostol. Yan. So, sabihin, itong apostol na ito, nag-i-exist na ito ng panahong ito kasi binigyan niya binigyan, di ba? Sabing binigyan, present tense, andyan na sila. Binigyan upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta. So, meron ng ginawang apostol, meron ng ginawang propeta. At ang iba ay mga ibanghilista. So, meron ng ginawang ibanghilista. At ang iba ay mga pastor at mga guro. Tandaan ninyo sa konteksto, may binigyan na siya upang maging pastor. Tanong, yang pastor na tinutukoy ba dyan, ay pastor protestante ba o hindi? Itiyak ko sa inyo, ang tinutukoy ng talatang yan ay hindi tumutukoy sa pastor protestante yung gumagamit yan. Dahil nyo, ang kausap ito na Apostol Pablo, mga taga-Efeso. Kailan nangyari to? First century. Tanong, meron na bang pastor protestante sa panahon ito sa Efeso? Ang sagot, wala pa. Ano yung protestantismo? Okay, mas maganda nating basahin kung ano ang ibig sabihin ng Protestant, no? Para maging malinaw sa lahat. Ating buksan yung ating ating encyclopedia rito para malaman natin kung ano ang kahulugan ng salitang protestante. Okay, dito tayo sa isang encyclopedia dito. Ito sinasabi. Wait lang Ito ay sa Oxford Illustrated Encyclopedia. Volume 3, page 293. Protestant, a member or adherent of any of the Christian bodies that separated from the Roman Catholic Church. Ano daw? Ang protestante, yung mga nagsasabi na sila daw ay mga Kristiyano, subalit hiwalay sa Romano Katoliko. Dito nga, ano daw ang protestante? Sila yung mga nagsasabi na sila ay mga Kristiyano. Subalit, hiwalay sa Romano Katoliko.
Ano pa? The term, sa baba, sa baba, sa baba. The term has been used to identify those who accept the principles of the Reformation as opposed to Catholic. Ang termino na ginamit upang ipantukoy sa kanila ay yung mga taong tumanggap ng mga prinsipyo ng Reformation, pagbabago. Reformation, nagre-reform. Kung ano yung simulain ni Martin Luther, sila yung nagpapatuloy. As opposed to Catholic, na kinakalaban ang simbahang Katoliko. Hiwalay na, kumakalaban pa. Hiwalay na, kumakalaban pa. Sila ang tinatawag na protestante. Tanong, kailan lumitaw sa mundo ang protestantismo? Ating alamin sa kanilang ama. Sino ang ama ng protestantismo? Martin Luther. Kailan umalis si Martin Luther sa Iglesia Katolika? 1517. Nang pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas noong 1521, wala pang protestanteng naitayo. Bakit? 1523 pa naitatag ni Martin Luther ang Lutheran Church. The first Protestant Church was established in 1523. Nakapasok sa Pilipinas ang Kristyanismo 1521. Ang Protestante nagsimula 1523. Tanong, ang sinasabi bang pastor sa Efeso 4:11 ba ay tumutukoy ba sa mga pastor protestante? Ang sagot, lelang nyo. Yan ay hindi tumutukoy sa mga pastor protestante. Pero sino ba ang mga pastor ng panahong ito? Walang iba kundi ang mga pari at mga guro. Yan. So, ibig sabihin nila ngayon, bakit? May paring Katoliko na ba na panahong yan? Meron. Yung mismong nagsasabi. Baka sabihin nila ngayon na ito'y gumagawa ng kwento. Okay, ating basahin kung yung nagsasalita ba rito ay isa bang pari. Okay? Roma 15, 14 hanggang 15. 16. Ang sabi ganito, mga kapatid, lubos ako naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paaalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ang nagsasalita rito ay isang pare. Ay, baka sabihin nila, pare nga. Bakit? Pare ba sa Romano Katoliko? Di basahin natin. Kung pare ba siya sa Romano Katoliko? Ito tayo ngayon sa history. Yan. Ito sa aklat na ito, The World in the Making. The World in the Making. Abang may-ari ni Eric Romero pala to, booking tayo. Yung kumali ni Brother Eric Romero. Isa sa mga isa sa mga kasama din sa Catholic Faith Defenders. Eto tayo. Yan. Ano sinasabi dito? The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, si Saulo, known as Saint Paul, San Pablo. Saint Paul was born of Jewish parents, but was a Roman citizen.
He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. Yeah. After his miraculous conversion on the road to Damascus. Yung nagsasalita, isang pare. Pare ng saan? Catholic Church. Yung Catholic Church ba yun ba yung Romano Katoliko? Ang sagot, yes. Bakit? Ito lang naman mga Sabadista ang pilit nagpapatunay na iba ang Katoliko, iba Romano Katoliko. Pero yung kanilang libro Alpha and Omega, Catholic Church, a universal Christian church, sabi ni Delmar Santiago, yan ay tatag ni Kristo. Hindi yan Romano Katoliko. Pero sa dulo, may Pope. Ha? Ate, pakita yung naturang yung naturang libro ng Seventh-day Adventist sa Alpha and Omega, kung saan pinapakita nila doon na ang Catholic Church, ang Catholic Church ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Ito sa Alpha and Omega, Volume 8, ito sinasabi. Ito yung napabagsak kay Delmar Santiago Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions onto the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Ano yung summit, bro? Mineral water yan. Okay. So, yun po ang paliwanag ko. Simple lang muna. Kasi ito si Divine, nagre-request sa akin na palitan ng kanyang diaper. Dahil mabantot na raw. Okay, so ganito na lang muna ang aking tanyag sa inyo na topic sa gabing ito. Bro Jando, sana idagdag mo na saan ba ngayon nakalagak yung remain niya? Nasa Protestant Church ba? Nasa Catholic Church? Yung remains ni Apostol Pablo ay nakalagak sa St. Peter's outside the wall sa Roma. St. Paul. Basilica of St. Paul. St. Paul. St. Paul outside the wall. Yung kay Apostol Peter doon sa St. Peter's Basilica yon. Kay Apostol Pablo doon sa St. Paul's outside the wall. Sa Roma pa rin yun. Sabi ng mga protestante, wala kami pakialam kung ninakaw yung katawan. Nasa ilalim ng altar yun mismo. Basilica of St. Paul sa altar po. Sa ilalim nun, Ninakaw daw ang katawan. Ba't nanakawin ang katawan? Ang maglilibing, hindi papayag ang mga miyembro ng kanilang iglesia na nakawin ang katawan ng kanilang leader. Halimbawa, kung namatay si Eli Soriano, ninakaw yung katawan, hindi kayo hahabulin ng buong MCGI? Habulin kayo ng buong MCGI pag namatay yung si Soriano, namatay siya. Tapos ninakaw nyo. Habulin kayo ng buong MCGI, kala nyo? Anong pakialam namin sa bangkay niya, kamo? Hahalughugin, kahit Eli Soriano lang yan. Pag ninakaw yung katawan yan, hahalughugin ng MCGI. Ang buong mundo, mahanap lang kayo, ipahuli kayo sa mga pulis. Kalokohan yung sinasabi nila na ninakaw nyo kasi kaya napunta sa inyo. Ninakaw? Di pakulong nyo kung kaya nyo kami pakulong. Diba? Sino magnanakaw? Wala pang protestante nun. Wala pang protestante ng panahon yun. Sino magnanakaw? At saka, kung kami kaya napunta sa ninakaw namin, maglabas kayo ng preba ninakaw namin. At bakit walang ginawa ang membro ng iglesia kung ninakaw man namin? Diba? Okay, kayo na muna, ibigay ko muna sa inyo yung pag-hosting kasi
Sabi ni Divine, bumabantot na raw siya. At kailangan ko Yes, Bro munang Jando, palitan. may lilinawin tayo dito. May nag-ano na sa ano natin, no? Sa comment section natin. Congratulations daw. Pope Tagli na. Fake news po yun. Ay, Pope Tagle. May Pope Tagle na ba? Kasi ninano daw